Naglabasan ang mga tao sa mall na ito sa San Nicolas, Ilocos Norte nang maramdaman nila ang malakas na lindol bandang alas 7 ngayong gabi. Kita naman sa videong ito ang paggalaw ng mga ilaw sa loob ng isang mall sa Tugigaraw, Cagayan. Malakas mo, tingnan mo yung lights ko. Ano? Oh, yung lights lang titingnan niyo. Yun, tingnan niyo yung mga lights. Ang ilang nagsha-shopping, biglang napahinto. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, magnitude 6.3 na lindol ang naramdamang pagyanig. Naitala ang sentro ng lindol sa dagat na sakop ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. May lalim itong 41 kilometro at tectonic ang origin. Naramdaman ang Intensity 5 sa ilang bayan sa Ilocos Norte, Intensity 4 naman sa Luna, Apayao, ilan pang lugar sa Ilocos Norte at Cagayan. Naitala ang Intensity 3 sa ilang bahagi ng Abra, Ilocos Sur at Nueva Ecija. Intensity 2 at 1 naman sa iba pang lugar sa Abra at iba pang bayan sa Ilocos Sur at Cagayan. Pinag-iingat ang mga residente sa posibleng aftershocks. Wala namang inilabas na tsunami warning ang PHIVOLCS. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, wala pang naitalang pinsala ng lindol. Patuloy pa ring nakamonitor ang mga otoridad sa Cagayan. Yung mga coastal municipalities natin are reporting no untoward incidents. And so as dito sa southern portion ng province, no untoward incidents din ang majority of their reports po. And some other municipalities are still gathering information. July noong nakaraang taon, nang yanigin ng magnitude 7 na lindol ang Hilagang Luzon, kung saan sa probinsya ng Abra naitala ang epicenter. May mga napaulat na nasawi at maraming istrukturang napinsala, kabilang na ang ilang matatandang simbahan sa Ilocos Region. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At yan nga po ang ulat ni Laila Pangilinan. Samantala, nagbayanihan ng iba't ibang bansa para sagipin ang mga biktima ng lindol sa Morocco kung saan dahan-dahan na ang namamatay. Habang ang China, isang linggo nang hinahagupit ng bagyo. Yan ang mga balita o Frontline News sa abroad. Sa aerial video na ito sa Morocco, makikita ang lawak ng pinsalang idinulot ng magnitude 6.8 na lindol. Higit sa mga strukturang nawasak, pumalo na sa halos 3,000 residente ang namatay. Halos ganyan din karami ang sugatan at hanggang ngayon, nagpapatuloy ang rescue operations. Habang tumatagal, mas lumiliit ang tsansang meron pang buhay mula sa mga natrap sa guho. Sa mga lugar na mahirap puntahan, nagbabagsak na lang ng relief goods ang mga sundalo. Tumutulong na rin sa pag-rescue ang mga taga-Spain at Britain. Naroon na rin ang mga rescuer mula sa UAE at Qatar. Nangako rin ng tulong ang European Union at China. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Handa raw ang Pilipinas na magbigay ng tulong at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga taga-Morocco. Wala namang napaulat na Pilipinong nasaktan o nasawi sa lindol, pero nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa Morocco sa ating Department of Foreign Affairs para magbigay ng tulong sa mga Pinoy roon. Ang China naman, 7 araw nang hinahagupit ng bagyo, kaya gano'n na lang katindi ang baha roon. Ang babaeng ito nga, sinubukan pang suungin ang rumaragasang baha, pero nadala rin siya ng tubig. Pati subway, pinasok na ng baha. Puspusa naman ang rescue operations, kabilang sa mga nasagip ang mga batang natrap sa second floor ng kanilang bahay. Isinakay sila sa inflatable na bangka. Inakay na rin ng mga rescuer ang mga senior citizen. 7 ang patay at 3 ang nawawala sa gitna ng baha at mahigit 100 landslide. Nang bahagyang humupa ang baha sa ilang bahagi ng China, katakot-takot na basura naman ang naglitawan kaya puspusan na rin ang ginagawang paglilinis. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Weather update naman tayo. Binabantayan ngayon ng isang low pressure area malapit sa Batanes. Namata nito sa layong 710 kilometers east of Itbayat, Batanes. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero dahil sa extension ng LPA, magiging maulap ang panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan, Bicol Region, Quezon, Aurora, gayon din sa Northern Samar. Habagat naman ang magpapaulan sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Zambales, Bataan at Calabarzon. Maging maaliwalas naman ang panahon sa mga natitira pang bahagi ng bansa
Pero may chance ring umulan lalo na sa hapon at gabi, bunsod naman ng mga localized thunderstorm. Tiniyak ng Metro Manila Council na makakatanggap ng financial assistance sa mga rice retailers basta't kumpleto ang kanilang mga requirements. May mungkahi naman ng isang alkalde para hindi magsara ang mga nagtitinda ng bigas dahil po sa price cap. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. May ilang retailers ng bigas na napilitang wag na munang magtinda kasunod ng ipinatupad na rice price cap. Lugi raw sila sa puhunan. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali na ang pamamahagi ng livelihood assistance. Kanina matapos ang sectoral meeting sa Malacanang, may nakikita na raw pagbabago ang Pangulo. Nagkaroon naman ng effect na yung iba na ayaw magtinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan lumalabas na dahil nakakasiguro sila na kahit papano meron silang matatanggap para kapalit dun sa kung malulugi sila dahil sa pagbili nila ng mataas na presyo at saka sa pabili nila sa ilalim ng price cap na ginawa natin. 15,000 pesos ang matatanggap na tulong ng bawat apektadong rice retailer. Yun nga lang, hindi pa masabi ng Pangulo kung hanggang kailan nila ipatutupad ang price ceiling sa regular at well-milled rice. Kaya di pa rin tiyak kung masusundan pa ang financial assistance. Pag sinabi ko na whatever, mag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So tingnan na lang natin kung paano ang takbo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, target nilang tapusin ang pamamahagi ng livelihood assistance sa September 14. Pero hiniling na rin daw nila sa COMELEC na bigyan sila ng exemption sa election ban sakaling may kailangan pa silang ihabol. Mahigpit kasing ipinagbabawal ng batas ang pagbibigay ng financial aid kapag panahon ng kampanya. Ang sigurado, may mga inilalatag na raw na plano ang economic team para mapababa ang presyo ng bigas. Alam ko may mga plano sila. The President always has plans. But sa amin, the directive to us is as simple as this. Finish the livelihood grants distribution in the fastest time possible. Sa ngayon, halos 500 rice retailers na ang nabigyan ng livelihood grant na may kabuuang halaga na 7.5 million pesos. Tiniyak din ng Metro Manila Council na makakatanggap ng financial assistance sa mga rice retailers basta makapagsumiti sila sa kanilang LGU ng kaukulang requirements tulad ng business permit. Sinabi naman po ni Secretary Gatchalian na once na-submit yung list, kahit ma-lift yung EO 39, ay tuloy po yung pagbibigay ng ayuda so long as na-submit na po sa kanila yung listahan at nakakomply na po sa requirements. Para naman kay Malabon Mayor Jenny Sandoval, hindi masisisi ang mga nagsasarang rice retailers sa epekto sa kanila ng price cap, kaya mungkahin niya sa pamahalaan. Kung meron sanang source ng regular steady supply ng murang bigas, it will help both the consumer and it will help also the retailers kasi syempre nag-negosyo rin sila. They also have mouths to feed. Sa dami ng problema sa agrikultura, isinama na rin ito ni Pangulong Marcos sa birthday wish niya para bukas. Ay nako, maging maayos na ang agrikultura at malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang naman ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ngayong problema ang bigas sa bansa, paano na yung mga kapatid nating rice is life? Sabi ng isang nutritionist, meron namang mga pwedeng ipamalit sa kanin. Kung ano-ano yan, alamin sa report ni Jenny Dongon. Buong araw na batak sa trabaho ang mga construction worker na ito, umulan man o umaraw. Para makasabay sa hirap ng trabaho, abay nakakamahigit 1 kilo ng bigas ang nauubos ni Ricky sa loob ng isang araw. Iba raw kasi talaga pagkanin ang kinakain niya, kaya hindi raw uubra na magtipid sa pagkain. At mamamatay tayo niyan. Hindi talaga pwede yun. Kasi kailangan namin yun. Lalo pa pag ganitong trabaho. Ang ilan naman, dumidiskarte ng mas murang alternatibo sa bigas. Gaya ni Emily, nakamote ang agahan ng kanyang pamilya. Wala nang ulam yun, okay na. Kamote lang. Tapos sikmura namin, okay naman. Malakas naman. Kasi mahal ang bigas. Kung aanuhin mo, magbibigas ka sa umaga, magbibigas ka sa tanghali, magbibigas ka sa gabi. Eh magkano yun?
Kung magkakain naman sila, hindi pwedeng ume-extra rice pa para lahat makakain. Ano yung panganay ko kasi pag kumain, mahal na yung bigas, hinay-hinay kasi marami tayong kakain. Tsaka para healthy ka kasi may ganun. May ganung paliwanag. Napapakamote na rin ang ilan. Nagsasaing ako, sinasabay ko doon sa pagluto ng sinaing, nilalagay ko yung kamote o kaya saging na saba o kaya yung kamoteng kahoy. Yun ang pamalit ko sa rice. Ayon naman kay Dr. Dex Macalintal, isang clinical nutritionist, hindi naman pwedeng sabihin sa mga Pinoy na rice is life na mag-diet muna sa kanin. Kailangan pa rin ng katawan natin ang kanin. Bukod sa kamote, pwedeng alternatibo sa kanin ang mais, patatas at mas maraming gulay. Halimbawa, imbis na 2 cups ng rice ang nauubos mo sa isang kainan, pwede nang gawing 1 cup ng rice at 1 cup ng patatas, kamoting kahoy, mais o gulay. Ang isang 3/4 cup ng mashed potato o kamoting kahoy, katumbas ng half cup ng bigas. Dagdagan nyo ng gulay yung kinakain ninyo. Kasi yung carbohydrates, nadyan yan, yung protein, nadyan yan, yung fats, nadyan yan, to be stored as energy. Pero to release that energy, kinakailangan mo ng vitamins, minerals, and phytonutrients. Yung vitamins, yung minerals, yung phytonutrients, makukuha natin yan sa gulay, sa prutas. Sabi pa ni Doc, panahon na para maging health conscious ang publiko. Mas tingnan natin kung ano yung magagawa natin para mas maging healthy yung kinakain natin. Dagdagan lang natin ng gulay yung kinakain natin. Kasi magbibigay din sila ng pamamaraan para mas ma-release yung energy na meron tayo. Isipin na bukod sa kanin, dapat mas kumain din ng mga masusustansyang pagkain. Dahil masama rin ang sobra-sobrang pagkain ng kanin. Dapat balance lang. At pag tumaas yung timbang, pwedeng tumaas din ang iyong risks ng pagkakaroon ng chronic degenerative diseases or lifestyle diseases, diabetes, hypertension, sakit sa puso, and other diseases. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Aarangkala na bukas ang pamamahagi ng 3 bilyong pisong fuel subsidy sa mga PUV drivers at operator. Higit 1 milyon na makatanggap ng 1 hanggang 10,000 pisong ayuda. Depende po yan sa gamit nilang sasakyan. Ayon sa LTFRB, papasok ang ayuda sa ATM card sa mga benepisyaryo na ginamit sa mga naunang fuel subsidies. Kung walang card, pwedeng mag-withdraw sa Land Bank. Unang maabutan ng one-time assistance sa mga PUV na rehistrado sa LTFRB. Ang ayuda ay kasunod ng walang patid na taas presyo sa petrolyo. Tinuna kanina ng ilang senador kung bakit may sumamang Navy aircraft ng Amerika noong resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Narito ang aking report. Paulit-ulit na kinwestiyon ni Senador Robin Padilla sa pagdinig kanina ng Senate Committee on National Defense kaugnay ng issue sa West Philippine Sea kung bakit may kasamang US Navy aircraft sa huling resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Bakit daw kailangan makialam ng pwersa ng Amerika? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon. Tanong pa ni Senator Jinggoy Estrada, is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission. depensa naman Department of National Defense? Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel. Paliwanag pa ng Defense Department, hindi naman daw nakialam sa mismong resupply mission ang naturang US aircraft. Naroon lang daw ito para mag-monitor sa mga aktibidad sa karagatan at para magsilbing eye in the sky. Hindi rin daw ito warplane at may koordinasyon sa DND. Para sa maritime expert na si Professor J. Batong Bakal, walang masama sa ginawang pagsama ng US aircraft sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Pati po ng ating exclusive economic zone and continental shelf, yung pong Ayungin Shoal, there ay hindi po yan land territory, wala pong territorial sea dyan, wala pong territorial airspace. At sa ganon, mayroon pong freedom of navigation and wala pong nag-violate na international law sa paglipad niya doon at pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Yan nga po yung function ng maritime domain awareness para malaman kung ano nangyayari sa lugar.
Pero iginiit pa rin ni Senator Padilla ng pagkakaroon ng US presence sa West Philippine Sea ay nagpapalala lang sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Sa huli, isa lang ang gustong malaman ng mga senador. Handa ba ang Coast Guard, Navy at AFP sa pagdepensa sa ating mga teritoryo? We will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions. We will go with you. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, tawagan nyo lang kami. Sasama kami sa inyo. Nagkakaisa rin ng Senado na bigyan ng dagdag na pondo ang PCG at AFP para mapalakas ang ating depensa sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, ang ating mga sundalo at bantay dagat ang higit na nangangailangan ng kontrobersyal na confidential and intelligence funds. Kung may mga civilian agencies na hindi naman mandato ang pagtugon sa national security issues natin nakatatanggap ng confidential and intel funds, bakit naman ang Coast Guard hindi? Susunod, Senator Robin Padilla, ginit na iniligtas daw ng martial law ang Pilipinas para hindi maging komunistang bansa at gusto pa magkaroon ng holiday tungkol dyan. Pati PCSO merong confidential funds kontra illegal gambling. At balikan natin kung paano ginamit ng mga nakaraang administrasyon ang kontrobersyal na confidential funds. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Gusto ni Senador Robin Padilla na gawing special non-working holiday ang September 21, ang araw kung kailan idineklara ang martial law noong 1972. Ayon sa Senador, para yan kilalanin ng mga sundalong lumaban sa anyay communist insurgency sa pagdeklara noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng martial law. Isinusulong niyang ideklara ang Unsung Heroes Day ang September 21 para raw mabura ang masamang imahe ng batas militar. Binigyan po ng napakasamang imahe yung September 21. Ang narinig lang po natin ay isang narrative. Alam niyo po, Chairman, sa mundong ito, dalawa dapat ang narrative na naririnig natin. Kung narinig na po natin yung isang narrative, okay. Pero wag naman natin isuppress yung isang narrative. Git pa ng Senador, hindi raw kasi nabibigyan pansin na iniligtas umano ng martial law ang Pilipinas sa pagiging komunistang bansa. Itong martial law ay nakapagdulot din po ito ng pagliligtas sa ating bansa na tayo po ay maging communist country. At marami din po tayong mga kasundaluhan ang nagbigay po ng buhay para maligtas po ang ating bayan na tayo po ay makubkob ng mga komunista. Ayon sa Amnesty International, hindi bababa sa 50,000 ang inaresto at ikinulong noong panahon ng martial law. Mahigit 11,000 ang tinorture at mahigit 2,000 ang pinatay at nawawala. Binusisi sa Kamara ang 100 milyong pisong confidential funds ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Gagamitin daw yan panlaban sa illegal gambling. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Pati Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO may confidential funds. Yan ang lumabas sa pagdinig kanina ng Kamara kaugnay sa panukalang budget ng ahensya. Tanong ng mga mambabatas, saan ginagamit ng PCSO ang confidential funds? Sagot nila sa paglaban daw sa mga illegal na sugal sa bansa. We have a budget for this from the confidential fund, from which we gathered information regarding illegal gambling activities in the provinces. And this is being processed po by the management po, and they coordinate with the law enforcement agencies. Belta dyan ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Kung ganon, hindi raw sapat ang ginagawa ng PCSO kontra illegal gambling. If they have a confidential fund purposely to help
or assist in the eradication of illegal gambling, they're probably not performing very well because there's still illegal gambling existing in the country today. Ayon sa PCSO, ngayong taon, meron silang nakalaang 100 million pesos na confidential funds pero 25 million pesos pa lang daw ang nagagamit nila. Matipid pala sila. Their mandate is actually to eradicate, assist the national government in eradicating illegal gambling. In what way do they assist? By what? By utilizing the confidential fund? Tanong pa ni House Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo. That circular states that the purpose of the confidential funds is for surveillance activities. So can you confirm that that is the purpose of your funds? Yes, Madam Chair. So this is a joint circular issued last January 8, 2015. Commission Audit, DBM, and DILG, GOCC's, GCG, I should say, Department of National Defense. These are the agencies that issue the joint circular. In particular, Madam Chair, would they be in liberty to share with the committee ano yung nature ng confidential doon sa pag-utilize ng confidential funds sa PCSO? I'm looking at it, Madam Chair. Mas alam ko pa yung sagot kaysa sa iyo. Hindi po rin confidential funds hindi po sa amin kasing level. Pinagsusumiti na lang ng komite ang mga opisyal ng PCSO kung paano pa nila ginagamit ang confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hindi naman po bago ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po sa mga ahensyang may kinalaman sa seguridad ng bansa. Malamang magmula ng unang magtabi ng budget ang gobyerno ng Pilipinas, meron parating budget para sa surveillance, monitoring at mga intelligence work. Bahagi naman talaga kasi yan ng trabaho ng isang gobyerno. Ang bago marahil ay ang linobo ng budget na ito hindi para sa mga intelligence and security services, kundi para sa mga sibilyan na ahensya ng gobyerno. Halimbawa, sa kanyang huling taon sa Malacanang, ang pinagsamang Intelligence at Confidential Funds ni Pangulong Gloria Arroyo or GMA nasa 600 million pesos. Malaki-laki na rin yun noon. Ang sumunod sa kanya ay si Pangulong Noynoy Aquino, mas mababa bahagya, nasa 500 million pesos. Ang malaking tinalon po ay yung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umabot na ito sa 4.5 billion pesos. Malaki pa sa budget ng ilang ahensya ng gobyerno. At ito naman ay pinagpatuloy sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, 4.5 billion ang combined intelligence at confidential funds ng Pangulo ng Pilipinas. Tingnan naman natin ang mga vice-presidente. Halos lahat sila nabigyan ng confidential funds. Halos lahat. Pero merong mga mas nabiyayaan kumpara sa iba. Si dating VP Gloria Arroyo may confidential funds nasa 5.1 million noong year 2000. Ang pumalit sa kanya si Tito Ginggona, meron ding ganong halaga noong 2002. Si VP Noli De Castro naman, 6 million pesos per year ang confidential funds hanggang taong 2010. Si VP Jojo Binay naman, nasa 6 million ang confidential funds noong taong 2011. Ang wala pong confidential funds nung siya nakaupo ay si VP Leni Robredo. Ang pumalit sa kanya na si VP Sara Duterte, ang confidential funds ay lumobo po sa 500 million pesos or kalahating bilyong piso. Bakit naging controversial itong mga intel at confidential funds na ito? Unang-una kasi, ang mga mayroong malalaking pondong ito ay mga ahensyang sibilyan na walang direktang kinalaman sa seguridad. Mas malaki pa kaysa sa intel budget ng ilang security services. Halimbawa, ang binigay na budget sa Defense Department para sa intelligence at confidential expenses noong taong 2021, wala pa pong kalahati sa intel and confidential funds ng Malacanang noong taong ding yon. Pangalawa, sadyang mas maluwag ang auditing ng intel at confidential funds. Kaya't malaki ang panganib na baka hindi ito nagagamit ng maayos. Sa taong 2021, binito ng Pangulong Duterte ang isang probisyon sa budget na nagre-require ng quarterly reports sa Kongreso sa paggamit ng mga intelligence funds. Sa kanyang veto message, sinabi ng Pangulo na exempted ang intelligence funds sa right to information. Lahat ng intelligence gathering activities sa kanya raw direkta ang reporting. Maging si Ombudsman Samuel Martires
ang tagabantay ng Pondo ng Bayan bilang ombudsman, sinabing hindi importante ang mga resibo para sa confidential funds. Ang importante lamang, sabi ni Martires sa House hearing nung Lunes, ay magbigay ng certification ng ahensya na nagamit ng tama ang confidential funds at hindi ito ginamit sa katiwalian. Kumbaga, magtiwala na lamang ayon sa ombudsman. Dagdag pa ni Martires, pag ni-require pa ang mga resibo para sa confidential funds, hindi na ito confidential. Pero ano ba ang patakaran sa isang joint circular na pinirmahan ng COA, DBM, DND at DILG noong 2015? May patakarang binalangkas para sa reporting at auditing ng mga pondong ito. Para po sa confidential funds, kailangan pa rin ng documentary evidence of payment or disbursement na kailangang ibigay sa isang special auditing unit ng COA. Para naman sa Intel funds, kailangan din ng documentary evidence na itatago sa kahadiyero ng head of agency. Maaari po itong inspeksyonin ng special COA unit kung nanaisin lamang nito. Ang problema, hindi po nakadetalye kung anong klaseng documentary evidence ang kailangan. Ang nakalagay lang sa Section 4.15, kailangan lamang ng certification ng head of agency na nagamit ng wasto at legal ang nasabing pondo. Yun na yun. Ito na rin ang sinabi dati ni dating COA Chairperson Grace Pulido Tan na kailangan na lang nilang magtiwala na hindi nabubulsa ang pondong ito. At ito rin po ang hugot ni Ombudsman Martires noong Lunes sa kanyang pagsabi na hindi mo na kailangan ng resibo para sa liquidation ng mga confidential funds. Susunod, House Deputy Speaker Gloria Arroyo hinihikayat daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong senador. Pagpapawalang sala kay Nobel laureate Maria Ressa sa kanyang tax evasion case, patunay raw ng pagkakaiba ng Administrasyong Marcos sa nakaraang Duterte administration. At Joshua Garcia, at rumored girlfriend niyang French-Pinay athlete, spotted na magkasama sa Italy. Tutok lang mga kapatid nito sa Frontline Tonight. Pinababalik sa politika ni Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun daw napag-usapan ng dalawang dating Pangulo na magkita kamakailan sa isang pribadong dinner. Ayon kay Senator Bongo, pinapatakbo raw ni Arroyo si Duterte bilang isang senador. Naging matipid naman daw ang sagot diyan ni Duterte. Ang sagot naman ni dating Pangulong Duterte ay nag-smile lang po siya. Tulad ng dati, kukonsultahin niya po ang kanyang pamilya. Ikinatuwa ng Nobel laureate at Rappler CEO na si Maria Ressa ang pagpapawalang sala sa kanya ng korte sa kasong tax evasion. Inabsuelto ng Pasig City Regional Trial Court Bench 157 si Ressa sa kasong may kinalaman sa VAT return ng Rappler noong 2015. Inilabas ang ruling 8 buwan matapos i-dismiss ng Court of Appeals ang 4 pang ibang tax cases laban kay Ressa na isinampa ng BIR at DOJ noong Administrasyong Duterte. Ayon kay Ressa, ang panalong ito ay patunay raw na nanaig pa rin ang batas at katotohanan. I think what we've seen, the transition from the last administration to this administration, is a lifting of fear. I hope it isn't the calm before the storm, and we hope that this, as we've seen in other cases that have been resolved, that rule of law is stronger, that facts remain. Last January I said facts win, truth wins, and we can continue. Justice. Yes, thank you. Facts win, truth wins, justice wins. May tensyon na nga sa pinagagawang teritoryo, pinalalalapayan ng fake news. Gaya po ng kumakalat online na pinaboboycott daw ng isang senador ang mga produktong made in China. I-fact check po natin yan. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, sari-saring reaksyon ng kumakalat online. Isa dito ang panukala daw ni Senator Raffy Tulfo na i-boycott ang lahat ng produkto na galing po sa China. Ayon pa sa kumakalat na video, iginanti raw ng senador si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa pambubuli ng China sa pamamagitan ng hakbang na ito.
Sa ngayon, meron ng 25,000 views, 863 likes at 201 comments ang nasabing video. Pero mga kapatid, huwag pong maniwala sa kumakalat na pahayag umano ni Senator Tulfo dahil ang nilalaman ng video na yan ay misleading po. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Wala pong sinabi ang senador na boycottin ang lahat ng mga made in China. Bagamat ang video na ginamit ay galing po sa Senate Committee hearing noong August 7, ang tanging panukala ni Senator Tulfo ay ang pagtanggal sa mga computers na ginagamit ng militar na galing po ng China. Pati ang mga telecommunications facilities na ginagawa ng China ay dapat na rin umanong kanselahin. Ito raw ay para ipakita sa Chinese government na hindi papayag ang Pilipinas sa ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Kaya mga kapatid, huwag basta-basta maniwala at mag-react sa mga video na kumakalat online. Iwasan po natin ang mga post na ang intensyon lamang ay makakuha ng maraming views kahit hindi po tama ang impormasyong nilalaman. Dinala ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Lab for All program sa Ilocos Norte ngayong araw. Katuwang ng unang ginang serbisyong ito ang Tulong Kapatid. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Libreng serbisyo medikal ba kamo? Sagot ka ng Lab for All. Higit 80 doktor, dentista, medtech at medical volunteers mula sa mga ospital na Makati Medical Center at Cardinal Santos Medical Center ang nagsanib puwersa sa Ilocos Norte Centennial Arena Grounds sa Lawag City. Layunin ng programang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos na ilapit sa taong bayan ang quality health services. Katuwang ang mga corporate social responsibility arm ng MVP Group of Companies sa project na Love for All ng unang ginang. Ito raw ang paraan ng pagtulong ng MVP Group of Companies sa mga kababayan natin o sa mga kapatid natin na walang-wala ngunit nangangailangan ng konsulta ng doktor o di kaya naman ay laboratorio. Si Debbie, nabantay sarado sa kanyang sugar at cholesterol at kailangan pang magpa-x-ray at ECG para raw naka-jackpot. Lubos na nakakatulong po sa amin kasi mahal po yung laboratory at saka po minsan lang po itong libre na to. Si Nanay Zosima naman na mag-isa na lang sa buhay at may iniindang arthritis, nakalibre ng reading glasses, laboratorio at gamot na sasapat sa 3 buwan. Every time na magpapacheck up ako sa hospital, ma'am, 1,500. Pag wala akong pera, hindi ako makapunta sa hospital, tinitiis ko na lang. Ito na ang ikatlong beses na lumahok ang Tulong Kapatid sa Lab for All project. Noon pa man ay talagang sinabi na ni Chairman MVP na health security ay isa po sa mga prioridad ng MVP Group of Companies. Gusto niya pong talagang tulungan lalo na yung mga mahihirap o yung mga bayan, mga lugar, mga tao na nasa fringes of society, no? Mahirap sila makahanap ng doktor. So it's all about making our lives better. Of course, we cannot do this alone. To be more effective, we need the help of the private sector. MVP, Ayala, all these ones, they've been bringing the best and the brightest to help us with this project. So maraming pong salamat. Para tuloy-tuloy ang serbisyo medikal, nagbigay ang Juan Meralco Foundation ng mga genset para sa health centers sa mahihirap na bayan ng Ilocos Norte. May mobile water treatment plants naman mula sa Maynilad, habang ang Metro Pacific Investments Corporation, portable filters para sa tubig. Bukod sa hygiene kits, masarap na spaghetti at pineapple juice naman ang inihanda ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated para sa mga kapatid nating inabutan ng gutom habang nagpapalaboratorio o konsulta. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Abangan, kakasaka ba sa contest para sa pinakatamad na tao? Saang bansa kaya yan? At BTS leader na si RM may mensahe sa ARMY sa kanyang 29th birthday. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo. Good news para sa mga Philo Karat. Muling babalik dito ang K-pop group na 17 para sa kanilang Asia Tour sa January. At
Speaking of K-pop, sineselebrate ngayon ni BTS RM ang kanyang 29th birthday. Narito ang report. It's RM Day, mga ARMY! Sineselebrate ngayon ni BTS leader at rapper RM ang kanyang 29th birthday. Sa kanyang Instagram, may pa-photo update si RM para sa mga loyal ARMY. May pasilip din si RM sa kanyang tila birthday cake na may number 29 na candle. Bukod dyan, binati rin ni na BTS Jimin at V ang birthday boy with some throwback pictures. At sa kanyang birthday message sa Weavers, nagpasalamat si RM sa mga ARMY sa suportang natatanggap niya as soloist at pati na rin sa BTS. Trending din worldwide si RM o Namjoon at maraming ARMY ang nakiselebrate. Last December 2022 na mag-debut as soloist si RM with his Indigo album kung saan nag-number 3 pa ito sa Billboard 200 album chart. Mark your calendars, fellow Carats! Muling magbabalik sa Pilipinas ang K-pop boy group na 17. Para yan sa kanilang Follow Asia Tour na gaganapin sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Sa January 13, 2024 na yan. Huling nag-concert ang 17 sa bansa last December 2022 para sa kanilang Be The Sun Tour. May pasilip naman si Crash Landing on You star Son Ye-jin para sa kanyang upcoming project. Sa kanyang Instagram, makikitang naka-golf outfit sa isang golf course ang aktres. May video rin si Ye-jin kung saan naglaro siya ng golf. Bago yan, matatanda ang nag-post din si Ye-jin ng mga picture sa Instagram habang nasa golf course. Hindi pa malinaw kung movie o series ang upcoming project ni Ye-jin. Nakilala si Ye-jin sa ilang hit Korean series gaya ng Crash Landing on You kung saan nakatambal niya ang asawa niya na ngayong si Yoon Bin. Bumida rin siya sa mga K-drama series na Personal Taste at Something in the Rain. Heto ang isa pang chika. Magkasama raw sa Italy ang aktor na si Joshua Garcia at rumored girlfriend niyang French-Filipina athlete na si Emilienne Vigier. Napansin kasi ng mga netizens ang tila pagkakapareho sa mga pictures nila sa Instagram. Kabilang dyan ang magkahiwalay nilang pictures kung saan pareho silang kumakain sa isang unknown restaurant. Napansin din ng netizens ang IG story ni na Joshua at Emilienne kung saan makikita ang isang trend na tila kinunan sa parehong lugar. Bukod dyan, nainkumpara din ang isa pang IG story ni Emilienne na kuha ng kanilang sapatos. Matchy raw ang isa sa mga sapatos sa suot ni Joshua sa isa niyang picture sa Instagram. Wala pang pahayag sina Joshua at Emilienne kung magkasama nga sila sa mga litratong yan. Una na silang na-link matapos mapansin ng netizens ang tila similar background sa mga picture nila sa Palawan vacation last June. At yan ang hottest and latest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong pampag-good night, kakaibang contest ang ginawa sa Montenegro. Naghanap lang naman sila ng pinakatamad na tao. Ba't lumayo pa sila? Dito marami. 7 ang sumali para tanghalin Lineage Citizen. Simple lang ang rules ng palaro, patagalan ng paghilata. Kayang-kaya yan. Bawal tumayo. Meron namang toilet break kada 8 oras. Uy, kanya-kanyang gawaing tamad ang mga kalahok. Merong puro cellphone o laptop ang inatupag. Kaya-kaya rin dito. At meron namang natulog lang. Natulog lang? 20 days na silang ganyan at wala pang winner hanggang ngayon. So, patagalan ng katamaran? Mahirap ko yun, ha? Kaya nga, mahirap matagal magkakaroon ng panalo kasi sila, mag-laptop lang sila, mag-cellphone lang sila. Pero magkano kaya mapapanalo? Sasalik parang gusto mo, ha? Mag-share din naman ako, no? Basta tayo dito masisipa. Ingat-ingat. Hindi tayo makarelate sa mga ganang bagay. Okay.
At yan po 45 minutes pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkasang balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.